paglubog ng RMS Titanic ay isa sa pinakamalungkot at kontrobersyal na kaganapan sa kasaysayan. At kahit mahigit 100 taon na ang nakalilipas magmula nang ito ay lumubog, balot pa rin ng kontrobersyal ang tinaguriang The Unsinkable Ship o yung hindi kayang mapalubog na barko. Samahan niyo ako upang ating tuklasin ang 10 sa mga katotohanang naganap sa barkong RMS Titanic Part 2. Number 10. Magpasa hanggang ngayon ay wala pa ring nakaalam kung ilan talaga ang totoong bilang ng mga sakay ng barko nang ito ay lumubog. Ayon sa manifesto, ang bilang ng mga taong nakalista dito ay umabot sa 2,435. Ngunit ayon mismo sa mga tripulante nito, hindi kasama dito ang mga taong gumamit ng peking pangalan at mga hindi nakapagpatala, kaya naman walang kahit sino man ang totoong nakaalam kung ilan talaga ang mga nasawi sa paglubog ng higanteng barkong ito. Number 9. Ang mga musikerong kinuha upang tumugtog sa barko ay dapat na alam ang lahat ng 352 sa mga kantang nakalista sa songbook ng barko. Ito ay ipinamamahagi sa mga taga first class o yung pinakamayayamang sakay ng barko upang kung sakaling may mga nais na marinig ang isang pasaherong kanta mula sa songbook na kanilang hawak ay agad nila itong matutugtog. Ang mga musikerong ito ay tumugtog hanggang sa huling sandali. Wala ni isa sa kanila ang nakaligtas. Number 8. Marami ang mga mayayamang taong sakay ng barkong RMS Titanic at ang pinakamayaman sa kanilang lahat ay si John Jacob Astor IV. Ang kanyang ari-arian noon ay umabot sa halagang $90 million o katumbas na 4 na bilyong piso. Kung ito ay dadalahin sa panahong ito, ang halaga ng ari-arian ni Ginoong Astor ay aabot sa $2 bilyong o tumataginting na mahigit 100 trilyong piso. Number 7. Matapos ang mahigit 100 taon ay natukoy na ng International Ice Patrol kung saan nanggaling ang 100 talampakang yelo na nagpalubog sa higanteng barkong RMS Titanic. Sinasabing ito ay nagmula sa malaking tipak ng yelo sa Greenland sa bansang Denmark. Number 6. Inabot ng 70 taon bago nakita ang mismong barkong RMS Titanic matapos nang ito ay lumubog. Si Robert Ballard ay kilala bilang isa sa pinakamagaling na deep sea explorer o yung naglalakbay sa mga pinakamalalalim na dagat. Ang kanyang pangunahing misyon noon ay kumuha ng mga litrato ng mga lumubog na submarine o sasakyang pandigma ng bansang Amerika. Sa isang sikretong misyon, siya ay naglakbay, ngunit pangarap din niya na makita ang labi ng barkong RMS Titanic at natupad ang pangarap niyang iyon ng taong 1985 nang kanyang masilayan ang kalahating parte ng higanting barko 70 taon matapos nang ito ay mailubog ng isang higanting tipak ng yelo. Number 5. May isang uri ng bakterya na tinatawag na Halomonas titanicae na kinakain ng mga kalawang sa bakal. Kaya naman ang barkong Titanic ay sinasabing maglalaho na ng tuluyan dahil sa bakteryang ito sa taong 2030. Number 4. Kahit pa sinasabi kung ikukumpara sa iba pang mga barko, ang third class o yung pinakamababang uri ng tiket sa barkong RMS Titanic ay maganda. Ang mga sakay nito na umaabot sa 1,000 katao ay kailangang maghati-hati lamang sa paggamit ng 2 pirasong bathtub sa kanilang pagligo. Number 3. Ang mga gate na naghahati sa mga third class o yung pinakamababang uri ng mga pasahero mula sa mataas na uri ng pasahero ay nanatiling nakakandado at ito ay kahit papalubog na ang barko. Tinatayang 60% ng unang klase o yung mga first class at pinakamayayamang sakay ng barko ang nakaligtas at 25% lamang ng mga ikatlong uri o yung pinakamabababang klase ng tiket ang nakaligtas na ang barkong RMS Titanic ay lumubog. Number 2. Ang mga tagatingin o yung tinatawag nilang lookout na ang pangunahing trabaho sa barko ay magmatsyag upang masiguro na walang iceberg o malaking tipak ng yelo silang daraanan ay walang gamit na binoculars o teleskopyo nang mangyari ang insidenteng ito. Ito ay sa kadahilanan na ang kanila sanang gagamiting mga teleskopyo ay nakakandado sa isang cabinet kung saan ang susi ay nawawala at walang nakahanap kaya sila ay napilitang umasa na lamang sa kanilang mga mata.
Number 1. Sinasabi ng mga nakaligtas sa barkong RMS Titanic na ang tinugtog ng mga musikero habang ang barko ay lumulubog ay ang kantang Nearer, My God to Thee. Ang kantang ito ay may iba-ibang rendisyon, ngunit sinasabi ng anak ng isa sa mga musikero na alam niya na ang bersyon ng kantang ito na aking ipopost sa ilalim ay ang totoong rendisyon kanta dahil ito di umano ang ginagamit ng kanyang ama sa tuwing tutugtog sila kapag sila ay dumadalo sa misa. Inyo pong makikita ang link sa ilalim. Inyo po itong pakinggan. Napakaraming alaala ang iniwan ng barkong RMS Titanic, lalo na sa mga nakaligtas sa sakunang ito. Ngunit maraming aral din ang natutunan dito at ito ay nakatutulong upang mas marami pa ang buhay na mailigtas. Nakalulungkot lamang isipin na maaari naman sana itong maiwasan. At yan ang 10 mga katotohanang naganap sa barkong RMS Titanic Part 2. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para hindi mahuli sa mga susunod pang mga video. Muli po, ito po si Tinagalog at sa inyo, peace out!